sa'yo. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, black one is. All the heavens shout your name. All creation bows. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Savior, Redeemer, you are God, you are God. Say Savior, Savior, Redeemer, you are God, you are Savior, Redeemer, Savior. You are God, you are God, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, Jesus. Jesus, I love you. And I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever.
Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the God of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your blessing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up, Jesus, Son of God. Oh, darling, the God of heaven crucified. Worthy is the Lamb. 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 Yes, Jesus. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the Lion of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You're seated on Jesus. Crown you now. You reign victorious. High and lifted up. High and
God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy, oh Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, God. You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. And I will sing forever. Jesus, I love you, Jesus. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Love you, Jesus. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. I will sing forever. Jesus, we love you. Jesus, I love you, yes, God. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Father God. Happy birthday, Jesus. Yes, God. Lord, we are so distracted, Panginoon, of the busyness ng mundo, Panginoon, sa paghahanda, sa kakaisip ng regalo, sa kakapost sa Facebook. And Lord God, may we not forget that it is you. It's your birthday, oh God. It's not our birthday. It's you, oh God. You're the reason. You're all the reason there is. Yes, God. That's why we love you, Father God. Happy birthday, Jesus. You deserve all our praise. And everything that we have, and everything that who we are, is because of you, Father. And who is Jesus. You are the darling of heaven, O God, yet you came down on earth
because you want to express your love in a more personal way, O God. Thank you for the cross, Jesus. Thank you for the cross, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, sa amin pong patuloy na pag-celebrate ng iyong kaarawan, Panginoon. We thank you, Lord God, for today's blessing na kami po ay nagising, Panginoon. And we can still see our loved ones, Panginoon. And we have our clothes that we wear. And we have this freedom to go to church and worship. Yung ibang mga bansa, ibang tao, wala, Panginoon. Lord God, as we continue and as we go to listen to your word, Panginoon, and even as we share the good things that you have done, Panginoon, the simplest things that you have done, may we be proud and bold and brave to let people know that you are the God that is always good. You are so, so good, Father God. Panginoon, paspasan niyo po ang bawat isa, Panginoon. May we experience yung pong restoration, yung time of refreshing, Panginoon, even as we listen to your word. Again, O God, be with us hanggang sa maghapon, Panginoon. At yung mga taong di namin nakasama ngayon, Panginoon, because of sickness or whatnot, Lord, we raise them up to you, Father God. We remember our loved ones na may karamdaman, Panginoon. Lord, hindi po maikli ang iyong kamay upang sila'y abutin at pagalingin, Panginoon. By your stripes, they are healed. And Lord God, as we celebrate mamayang hapon, ingatan niyo yung bawat isa, even sa aming maglalaro, Panginoon. May we experience the joy that comes only from knowing you, O God. The joy that is from you, Panginoon, knowing that we are made righteous in Christ Jesus, and that is grace. Thank you for grace, O God. Thank you for freedom. Thank you for not being bounded by laws, O God, but it is because of your love and because of your blood. Again, O God, happy birthday, Jesus. Be with us sa umpisahan, sa huli, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan ang Panginoon. God is good! God is good! Hallelujah. Alright, as you take your seats, I want you to greet that person next to you. Good morning! So, mahaba pa yung ating araw, and I'm so excited for the Word of God today. And of course, before we hear and listen to the Word of God, we are inviting po yung gusto mag-share. And nakakahiya naman kay Lord, di ba? Isang taon tayong humihinga. I doubt kung walang pagpapalang. I mean, God is good, right? Sabi nyo nga, grabe. So if you say God is good and it's grabe, and if you are afraid to go here in front, may microphone tayo, ibibigay sa inyo. Just raise your hands, we'll go bring you the microphone, at least 2 minutes for sharing. We will extend at least 2 or 3, and then we will proceed to the Word of God. So who wants to go first? Yung isang taong kang pinagpala ng Panginoon, ito yung araw na binigay ng Diyos upang patunayan mo na publicly, sabi mo, ang buti ang Panginoon sa aking buhay at sa aking pamilya. Who wants to go first? Who wants to volunteer? Okay, at the count of 3, ang hindi nag-volunteer, lulubog sa buwan. Okay? Volunteer na ako. Yung mga bago dito from Bungabon. Okay lang ba? Bungabon tribe. I think si Tita from ito, suki ito ng Zumba eh. Yung lumang tutorial lang yan. Pakilala ka, Tita. Cameraman, yung ating video. Sige, Tita. Sige po. Pakilala ka, Tita. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi
hindi namin nakalain na matutuloy kami ngayon. Pero kalooban ng Diyos, hindi papayag. Kaya narito po kami, nakikipag-happy sa kapanganakan ng ating buhay na Panginoon. Salamat din po sa ating Diyos sapagkat nagising pa ako kanina umaga. Maga pa po. Kaya maraming salamat po sa Kanya na kundi po dahil sa biyaya na natanggap po sa Kanya. Ako po ay wala rito, pero hindi po pinitulutan ng Diyos na hindi ako makarating dito. At salamat din po sa lahat ng kalakasan, lahat ng biyayang nanggagaling sa Kanya. Sasalabatan ko po ng malaki kasi hindi niya ako pinababayaan na makarating pa ako dito ng malakas. Ang kapurihan po ay sa Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yeah, palakpakan natin Panginoon. And meron po tayong mga chairs sa labas. Yung mga boys, if you have the gentleman, you can bring some chairs here. Magpupuan tayo sa kusina kung may darating pa na walang chairs. Bigyan niyo sila ng upuan. Who wants to go second? Second na motion. Sino po ba? Jamaica. From US? Saan na So, ano po, last year po, talagang sobrang stressful po kasi late po talaga akong graduate po. And then this 2025 nakalala ko po si God. Parang going-going po lahat ng stress po na nangyari ng 2025. Ang dami pong blessings na dumating. Ang dami pong blessings na dumating yung pagpasa ko po ng lahat. Yung pagkaka-hire ko po sa work. And last month lang po, pumirito po ako ng bagong kontrata ko po sa work. Wow. So yun po, yung goodness po ni God, sobrang po. Praise God. Palakpakan natin Panginoon. Yan po si Jamaica. She is one of our volunteers sa ating music ministry. Dalawa pa. Sige, dalawa pa. Who was from Bungabon? Yung madalas mag-vlog sa kanyang tindahan. Yung suki ng orange na itlog. Ano yung kagal? Kwek-kwek. Yung Jamaica natin. Isang mapagpalang umaga po. Nakarating din kami dito. Pang third time ko lang makarating dito. So, welcome po. And very thankful po ako kasi nung nakakilala ako sa biyaya ay talagang sobra yung blessing na dumating sa amin. And thankful din po ako kasi nagkaroon ng napakaraming tao na nabuksan sa biyaya. Amen? Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon natin. Sa buhay natin, sa lakas. Yun, yung pinaka-importante. Kasi humihinga pa tayo. Hindi po ba? Yun, yung paghinga natin, napaka-the best na yun sa atin. Kaya patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon dahil kapag nasumbuhan talaga natin yung tunay na biyaya, yung buhay ng Panginoon, alalahanin natin yung buhay niya na ibinigay niya sa atin para yung mga kasalanan natin ay makalala. Amen? Amen. Kaya thankful po ako at nakarating kami dito. Hindi nga lang kami marami kasi yung iba hindi nakarating. Pero marami nga pong araw na pagsasamahan natin. Amen. Amen. Ay, thank you po. At matitikman na. Yes. Kwek-kwek. Okay, isa pa. Yung mga wala pong upuan, yung mga young people na lalaki who could sit here in Indian seat, pwede kayo rito para may maupuan yung iba. Just in case, nagpuno tayo sa likod, yung mga boys, we will be a gentleman. You can squat here. Yung mga walang siya nakamukha ko, kaya nyo mag-squat dito, diba? Indian seat. One more. Sino ba?
I think, sa mga young people, from the young people, I think yung si Emily. Emily. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nalagpasan ko po yung pagsubok ng isang taon. Tapos nakasama ko po ng yung mga pamilya, yung pamilya ko. Amen. Wala pa. Sabay-sabay natin pumalakpak para sa Panginoon. God is good! God is good! Alright, so at this point, read natin yung mga sharing and thank you for those people who shared how God is good in their lives. And right now po tayo po ay makikinig ng mensahe ng Panginoon and ako po ay isang saksi na yung kanyang mensahe ay hindi namin pinag-usapan and yung ating songs ay hindi namin pinag-usapan. But God is working and I'm so excited sa gagawin ng Panginoon sa umagang ito sa kanyang mensahe na dadalhin ng ating kapatid, si Pastor Vic. Amen. So, the past few days ay sinipon po ako at lagi ako nagpipray na huwag lumala. At siguro sa sobrang lamig ng panahon, kasi mas malamig doon sa amin sa Bungabon eh. Pag nasa Bungabon kayo, lalo doon sa akin munting pahingahan doon sa bukid, para kayong nasa Tagaytay doon. Kaya hopefully, one of these days ay makarating din kayo ron at magkain-kain tayo doon ng susuhong nararawan kung meron. At yung ganitong season ay masarap magtambay doon sa amin. At maging doon ay Kuya Roland, meron siyang lugar doon na pwede natin tambay. Kasi meron siyang kubo na ang harapan ay beach. Meron beach po doon na paliguan ng mga tilapia at mga hito. Ayun yung beach kay Valderona. So hopefully, in God willing, ay makarating tayo doon minsan upang makapag-banding-banding. So, pasensya lang konti kung medyo inuubos si Kuya Vic, si Pastor. At excuse me po kapag tayo po ay nakakapag-sasabit ng konti. But in God's grace ay makakaraos tayo hanggang mamayang hapon at ma-enjoy po natin yung ating pagsasama-sama ngayong araw. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon at lalo na po sa mga kapatid natin na kaliban. Actually, may mga kapatid tayong magagaling pa sa Bungabon pero sa hindi inaasang pagkakataon ay yung iba ay nilagnat at yung iba naman ay napuyat. Kaya hindi sila nakasama sa biyahe ni Kuya Roland. Kaya dapat sana ay puno sila doon sa kanyang sasakyan. At sa mga nagdaang araw at hanggang kahapon ay marami tayong challenges na nararanasan. Kung meron kayong mga problemang pinagdadaanan sa bahay, dito rin sa loob ng church ay hanggang kagabi, inabot sila ng alas 10 na yata yon, alas 11. Kasi nung pumikit ako ay alauna gising pa kami. Dahil dito sa ating monitor, pinagpagura nito ng andyan si Kuya Jomar, parang napagod yata pinagtyagaan nilang ikabit ito hanggang anong oras Kuya Joel? 9:30? Almost 10. Talagang in-overtime po nila para lang mailagay ito. Kasi itong ating monitor ay since lumipat tayo dito, andito na siya. Siguro 1 week nung tayo magsimula dito, dumating siya at andyan lang siya sa kabilang kwarto, sa ating tinatawag na bodega. And soon to be ay magiging opisina po natin ng ating church. At hintay-hintay lang po natin ayos-ayos siya. At kagabi, nung
nung hindi pa siya nalalagay dyan, ay andito siya at nag-try run ang ating mga kapatid. At ganyan siya. Pero nung nailagay na siya rito, ayaw niyang mag-connect. Hanggang sa napagod na itong dalawang pogi nating kapatid, si Kuya Joel at si Kuya Miko. At nauubusan na marahil ng pasensya dahil kahit anong kalampag at kalikot ang gawin nila, ayaw lumabas ng ganitong connection. Ang nag-a-appear ay no signal. Kaya nakakadismaya actually dahil una, lalo kung andito sana sila, umina kasi sila Kuya Joma. Siyempre, pinagpaguran nila yan eh. Tapos bilang hindi sisindi or hindi magagamit. Nakaka-frustrate, no? Nakaka-wala ng gana. Pero, pinagpipray yan eh. Pinagpipray yan. Kaninang umaga, sabi ko nga, parang at least lang ako na ito yung magagamit. Parang normal lang na, sige magsisindi yan. And then, magaling yung ating engineer, si Ate Rica. Ewan ko kung anong oras yun yung ginamit niya. Malikot eh. Nung hinipo niya to, umandar. Grabe. Kaya habang andun kami, kanina, sabi ni Kuya Joe, Pastor, okay na, gumagana na. Yes, gumagana. Nakita naman natin ang kabutihan ng Diyos. So, unti-unti, nakikita natin yung provision ng Diyos at pagpaayos ng Diyos dito sa ating lugar. Soon to be, ay talagang hindi na tayo kakasya rito. And we look forward na isang araw ay malaking lugar na yung ating pagdadamusan ng bawat gawain. Kasi madodoble, matitriple yung ating bilang habang ang tao ay nakakaunawa sa biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng hindi magbunga at hindi lumagawa ang gawain ng Panginoon. Lalo na po rito sa Gimba. Kasi tayo lang po, ang church lang pong itang may dala ng tinatawag na message of grace. Ang mensahe ng biyaya. At I hope na within this year of 2026 ay maiumpisahan po natin yung pagbabahagi about the difference of the law and the grace of God. Ang religion po kasi, when I mention about the word religion, no, hindi tayo nagbabas or negative ano ba dito about religion, kundi binibigyan lang natin ng linaw na ang relihiyon at ang relasyon ay merong pagkakaiba. Meron tayong relihiyon pero wala tayong relasyon sa Diyos, ay talo tayo. But kung meron kang relasyon kahit wala kang religion, panalo ka. Kasi ang Panginoon, tandaan niyo po lagi, bumaba siya dito sa lupa hindi para magtayo ng relihiyon, kundi para mag-build up ng nawawalang relasyon ng tao sa Diyos. Actually, yun ang meaning ng Pasko. Bakit mayroong Pasko? Kaya kung sa iba ay hindi ganong binibigyan ng importance ang Pasko, dahil malaking controversial fact ang about the word Christmas and about Christmas itself, dahil hindi talaga detalyado sa Bible at hindi nasulat kung kailan yung eksaktong kapanganakan ng Panginoon. Kaya nag-adapt na lamang po tayo na December 25 kasi nung magkaisip tayo, ito na yung pinaniwalaan nating kapanganakan niya. But ayon sa pag-aaral ay lumalabas hindi siya December 25 talaga kasi hindi siya taglamig. No, kundi siya ay mas malamang yung katotohanan ng summertime nung ipanganak si Jesus kasi nga nagpapastol sa pastulan gabi kasi hindi naman lilitaw yung bituin
kapag ka araw. Ang bituin ay lumilitaw kapag ka gabi. Tama? So pag nakakita kayo ng bituin sa tanghaling tapat, ay mag-isip na kayo. Hindi genuine yung bituin na yon. Yun ay imitation, yun ay fake. At yun po, kung taglamig ang pagsilang ng Panginoon, walang magpapastol ng tupa at kambing sa kabukiran. Kasi lalo na sa Hudyo, sa mga Israelita, hindi sila pwedeng maglabas ng mga hayop pag taglamig kasi sisipunin. Tayo nga sinisipon pag malamig. Tama po ba? O, sige, tingnan yung katabi at singhotin ng konti. Amen. So, sa umagang ito ay itutuloy natin yung ilang pag-aaral about Christmas. No? Upang unti-unti nating maintindihan at mag-sink in sa ating mga puso at isipan yung the message about Christ for the mass. Si Kristo para sa madlang people. Amen. Let's go on sa ating topic. Ang pamagat po ng ating tema sa umagang ito ay Emmanuel. Sabihin po natin, Emmanuel. Sa Old Testament yan, nang lumabas yan sa Book of Isaiah, yung Emmanuel ay letter I sa Old English. At sa ating English version ngayon ay yung I ay naging E. Emmanuel. Sa Old Testament ay Emmanuel. So, nagbabago-bago yung spelling. Siguro ay ini-edit ng panahon, yung mga spelling na yan. Pero yung meaning ay naroon tayo. Okay. Matthew chapter 1 verse 23, sabi ko dyan, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us, or God is being with us. Ang panahon ng pagkakapanganak ng isang birhen, pagkakabuntis, sabi niya, the virgin shall conceive, ipagbubuntis niya at dadalhin sa kanyang sinapupunan ang anak at siya'y tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. So si Jesus yung tinatawag diyan na Emmanuel. So si Jesus na kilala natin bilang tao at kinikilala rin natin bilang Diyos. Jesus is 100% man and Jesus is 100% God. May mga relihiyon nga lang na hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Dahil meron daw bang Diyos na namamatay? Meron bang Diyos na napapagod? Meron bang Diyos na uuhaw? Meron bang Diyos na natutulog? Definitely walang Diyos na namamatay at natutulog. But ang mystery doon, ang hiwaga doon, yung Diyos being a spirit ay nagkatawang tao. Sabi ng Philippians, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, tinanggal niya yung kanyang pagiging Diyos, at nagmistulang alipin kagaya natin, nagmistulang tao. And absolutely, nung siya'y dumating sa lupa, taong-tao siya talaga. Kumakain, umiinom, napapagod, no? Nagkakaroon ng dalamhati, nalulungkot. At isa yan sa magandang katotohanan na ang Diyos kaya niya sinadyang maging tao yung kanyang kaisa-isang anak. Dahil kung ang Diyos ay kasi Espiritu siya, hindi nakikita. Paano niya mararamdaman yung damdamin ng isang tao? Kaya kinakailangan nitong Jesus na ito ay maging tao para maabot niya yung pangangailangan ng tao.
Kaya kung ano man yung pinagdadaanan po natin, kung ano man yung mga problemang dinaraanan natin, magsaya po kayo kasi merong isang Jesus na dumaan sa lahat ng klase ng problema ng pagiging tao. Sabi ng Bible, He was tempted in all points like us. Siya ay tinukso rin, sinubukan, chinyalens sa lahat ng punto ng kanyang buhay dahil gusto niyang maramdaman yung pagiging isang tao. Kita niyo po. Ang isang tanong naman diyan ay, ang tao ba pag namatay, mabubuhay uli? Yung mga leader ng relihiyon at yung mga leader ng magagaling na samahan, nung mamatay, hanggang ngayon, bulok na doon sa libingan. Hindi pa nabubuhay. Pero si Jesus recorded sa Bible at recorded sa history, maging doon sa mga Hudyo, at pinalilitaw nga nilang si Jesus ay inakaw mula doon sa libingan. Dahil ayaw nilang paniwalaan na itong Jesus na ito ay hindi napigilan ng libingan. Kaya magpahanggang ngayon sa lugar ng Israel at karamihan sa mga Hudyo, hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Dahil inakala nila na yung bangkay ni Jesus doon sa libingan ay ninakaw ng kanyang mga disciple o tagasunod. At nakatanim yan sa isip ng mga ibang Israelita magpahanggang. Merong time na maiintindihan po nila ang katotohanan na si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay. Yun nga lang sa panahon na yon ng 50-50 ang chance para sa kaligtasan. Merong tinatawag na pagbabalik ang Panginoon at ang sabi ng Thessalonians yun ay rapture. No? Ang ibig sabihin ng rapture ay pagdagit, pag-agaw, paitaas. Quote up. Nadagitin ang mga nanampalataya kay Jesus at hindi ito makaranas ng kamatayang pisikal. So mapalad tayo kapag inabutan tayo ng tinatawag na rapture. Kasi hindi na tayo mamamatay. At yun namang mga namatay na mayroong Kristo sa kanilang puso, ang sabi ng Bible, sila yung uunahin sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpet, sabi daw, tutunog yun. At ang makakarinig lang noon ay yung mga mananampalataya. No? Hindi lahat ng tao. At mabubuksan yung mga libingan at yung mga naagnas na bulok at naging alabok na katawang lupa, sabi doon, bubuhayin yun, isasama yung sa kaluluwa, sa iyong espiritu, magiging buhay ka ulit. And you will meet the Lord in the air. Sasalubungin ng Panginoon sa alap-alap, magmi-meeting kayo ng Panginoon doon. And you will be ever with the Lord. Forever and ever. So napakagandang experience na maranasan natin yun. At maraming tao din naniniwala. Then after that, pag sinasabing rapture, darating na yun yung tinatawag na tribulation, yung matinding kahirapan, na kung saan darating yung time sa loob ng 7 taon, 3.5 and 3.5 years, yung 3.5, tinatawag lang yung tribulation. And after 3.5 years, papasok yung another 3.5, tinatawag naman Great Tribulation. Pag sinabing tribulation, ay matinding kapighatian. Ang sabi ng Bible, kung makakarating ang sino man doon sa panahon na yun, ibig sabihin na abutan ka ng oras na yon, ay masasabi mong sana hindi ka na lang ipinanganak dahil sa tindi ng kahirapang mangyayari. Merong tinatawag na one-world government, one-world currency. Isa na lang ang iiral na pera sa panahon na yon. Wala ng Philippine money, wala ng Singaporean dollar, wala ng Hong Kong dollar. Hindi ko alam kung anong klaseng pera siya. Hindi ko alam kung US dollar siya. Hindi ko alam. Pero isang pera na lang ang mananatili sa panahon na yon. At ang mundo ay inihahanda ngayon sa panahon na yon dahil kung papansin ninyo, unti-unti nang nagiging cashless society ang buong mundo. Kung mapapansin nyo, kahit wala kang dalang pera sa bulsa,
Basta meron kang card, meron kang Gcash, meron kang so on and so forth na kung ano-anong card, makakapamalengke ka, makakabili ka, makapag-grocery ka, pero wala kang dalang pera. So darating sa panahon na yon na ang tao ay papasok sa pagkakataong yon, pero wala na dito yung tinatawag na church. Ano yung church? Ito yung mga taong tinawag ng Panginoon. Ito yung mga taong binayaran ng dugo ng Panginoon at pinaniwalaan na si Jesus ang nagbigay ng kaligtasan. It is not a religion. Kaya nga sabi dun sa John chapter 3, unless a man be born again, yun ang tanging susi. Pag sinabing unless or except, wala nang ibang daan pa malibang ipanganakan muli. So ang kapanganakan bang muli ang pagiging born again by religion? Hindi. Meron bang religion na born again? Ano sa Tagalog ang born again? Pinanak na muli. So ang born again ay hindi religion, hindi samahan, kundi isang karanasan. It is a personal experience nung taong kikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kita nyo, ang layo ng biyahe. Kaya pag hindi natin pinaniwalaan mayroong Kristong ipinanganak, paano paniniwalaan itong mga bagay na ito? At ang lahat ng yan ay magsisimula sa isang tamang pananaw about Christmas, about Pasko. Hindi mahalaga sa atin yung petsa. Ang mahalaga sa atin ay kung sino yung ipinanganak ng Pasko. Okay, December 25 siya, 26, 27, January, February, March. Kung kailan natin gustong i-celebrate, pwede naman. Kaya lang kung magsi-celebrate naman tayo ng Pasko sa April, para naman tayong timang. Di ba? Babati ka ng Merry Christmas, April, anong sasabihin ng tao sa'yo? Ay, mga born again, nasira ng ulo. Kababasa ng Bible. Diba? Kaya nag-a-adapt tayo or sumasabay tayo sa December 25 o December season, Christmas season kung tawagin, ay ini-adjust natin yung ating sarili upang gunitain yung kaarawan ng Panginoon. Kaya lang, kung hindi natin naiintindihan talaga kung bakit merong Jesus, bakit merong Kristo pumunta sa lupa, we will celebrate Christmas kagaya ng pag-celebrate nila. No? Yun nga, sabi natin last Sunday. Hindi naman si Jesus talaga yung pinag-celebrate ng mundo. Sino rito ang nalasing ng Pasko? Birthday mo ba? Hindi naman. Di ba? Para tayong, meron tayong bunsong kapatid na 2 taon, o meron kang apo kung lola ka na, meron kang anak kung nanay ka o tatay ka, na 2 taong gulang, tapos nag-birthday. Ang nag-enjoy yung tatay kasi nalasing si tatay, hindi yung may birthday. Nakita niya yung kamalian, dapat ang nag-enjoy yung may birthday. Hindi eh. So yun ang kamalian. Diba? Kaya pinag-aaralan natin ito para sa susunod ay ma-enjoy natin yung tamang celebration. Alam niyo ba yung magpasalamat lang tayo sa Diyos? Kung nagigising ka, Pasko na yun. Araw-araw Pasko, dapat araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko kapag meron kang Kristo sa buhay. Bakit? Kagabi may 2 akong kausap. Diyan sa ating, diyan, sa labas. No? Na yung buhay na merong Kristo nagbabago. Yung isang kausap ko kagabi, sabi niya, dating masungit, dating bugnutin, dating si Mr. Pero nung nag-attend sa rito sa church,
Ano ha? Nang sumama na siya dito, sabi niya, bumait na pastor. Kaya sumaya yung buhay nila. Kasi konting ano lang, minsan problema, naninigaw na siguro. Pero nung nakilala si Jesus dito sa loob, nagbago. Sino dito ang matagal nang umatin dito sa church natin, sa Grace Bible Mission Church, dito sa Nagpandayan, at dito na rin? Kailan yung natatandaan mula nung nagsimula tayo ay nagsabi akong lumayo kayo sa kasalanan? May natatandaan mo kayo? Kung magbago kayo, meron ba kayong narinig na yan? Kung salbahe ka, dapat magpakabait ka. May narinig ba kayong ganun sa akin? Meron ba? Wala. Wala. Kasi hindi ko trabaho ang baguhin ang buhay niya. Ang trabaho ko, ipakilala si Jesus. Why? Kasi si Jesus yung bumago sa buhay ko. Kaya sa pastor, kung matigas ang ulo nyo, titingnan ko lang kayo. Kung pasaway kayo, ngingitian ko lang kayo at yayakapit ko pa kayo. Pero never kayong makakarinig sa akin na magbago kayo. Kasi ang paniniwala ko, as long na si Jesus ay nakikilalang personal ng isang tao, iyon ang genuine na daan ng pagbabago. Hindi si pastor ang bumabago ng buhay. Kaya huwag kayong matatakot kay pastor. Nakakalungkot na mayroong mga pastor na makita mo lang yung bumbunan. Ako madaling makita. Makita mo lang yung bumbunan ni pastor, parang gusto mo nang magtago. Bakit? Kasi si pastor, lahat ng kamalian mo, lahat ng kabulukan mo, lahat ng pangit sa'yo, parang gustong dutin ni pastor. Gusto niyo ba yung pastor na gano'n? Na parang laging galit. Dahil pag nagsalita rin sa pulpito, laging nagagalit. Laging pinagagalitan yung mga kapatid. Sabi ko, kung ako yung miyembro, ayoko ng pastor na gano'n. Iiwanan ko yun. Bakit? Nakakatakot. Si Jesus, alam niyo, siya yung taong nabuhay na puspos ng kabanalan. Pero basahin niyo ang Biblia, kahit minsan wala siyang pinagsabihang makasalanan na ikaw makasalanan ka ganito. Pag may nabasa po kayo at naipamukha niyo sa akin, pastor, ito sinabi rito. Ikaw lasinggo ka, magbago ka. Ikaw babaero ka, magbago ka. Pag may nabasa po kayong gano'n na sinabi ni Jesus, hindi na po ako magpapastor. Kasi ang nabasa ko sa Bible, kung sino ang pinapagalitan ni Jesus karamihan, yung mga leader ng relihiyon sa panahon niya. Dahil noon pa mang una, yung mga leader ng relihiyon noon, sila yung nagkukunwaring banal, nagkukunwaring matuwid, kaya lahat ng galaw ng tao, binabantayan nila. Puso na yung marites noon. Ang inaabangan yung pagkakamali. Meron ba kayong kapitbahay na ganyan? O kayo mismo ang ganyan? Na inaabangan yung sana masagasaan ng pisong si ano. Kasi nag-emote. Sana magdapa ka. Kasi masama ugali mo. Di mga taong ganyan. Inaabangan kung kailan ka babagsak. Si Jesus, hindi siya ganon. Kung sino yung bumabagsak, pinupunta ni Jesus, pinaabot niya yung kanyang kamay, at tinutulungan bumangon. Iyon si Jesus. Amen? Kaya dito sa church, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko trabaho ang baguhin ang buhay. Ang trabaho ko, kaya nga ako pastor preacher, tagapagturo,
tagapagbalita, tagapagsaysay ng kung ano ang katotohanan about kay Jesus. Amen. Sabi niya, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Tatawaging Emmanuel, yung sinasasinapupunan ni Maria, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin o ang Diyos ay kasama natin. Kung tao si Jesus lang, dapat sinabi diyan, Emmanuel means ang tao ay sumasa atin. Pero bakit ang sabi rito, Emmanuel means ang Diyos ay sumasa atin? Diyan pa lang, mag-isip na po tayo mga kapatid. Hindi tao lang si Jesus. Sapagkat siya ay isa sa tatlong persona ng Panginoon. At kung paano nangyari yan, hindi ko kayang sagutin din. Hindi ko kayang ipaliwanag yung mas malalim pa. Basta ako naniwala kung merong Ama, merong Anak, at merong Espiritu Santo. Hanggang doon lang po ang kaya kong ituro sa inyo. Kasi isipin niyo po pag-aaralan natin, Diyos ba talaga si Jesus? Diyos ba talaga ang Espiritu Santo? At magpapakadalubhasa tayo para alamin ito, para pag nakipag-debate tayo, mananalo tayo. Ganun lang ba? Bakit hindi natin paniwalaan pag sinabing si Jesus ay tao, maniwala ka. Pero pag sinabi ng Diyos siya, paniwalaan mo. No question. Pero tayo kasi kino-question natin mismo ang Diyos. Sa panahon ni Jesus, kaya siya pinatay, alam niyo po kasi ayaw nilang maniwalang si Jesus ay galing sa Ama at siya ay Diyos. Eh di dalawa na ika ang Diyos. Isa lang na ika ang Diyos. Sabi rito, ako lang ang Diyos. Sabi sa lumang tipan. Eh nababasa naman natin, bago palikhay ng mundo, andun na yung Jesus, andun na yung Holy Spirit. Paano mo ngayon iaano yun sa tao? So paniwalaan mo. Ang tao ay galing sa alabok. Amen? Si Jesus, hindi siya galing sa alabok, galing siya sa langit. Amen? Kaya hindi sa tao lang. Naging tao siya, para matubos tayo at maintindihan niyang lubos yung kalalagayan ng isang tao. Amen? Wala yung ating ano. Verse 16 ng Matthew chapter 1. And Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Yung Christ, ibig sabihin yan ay anointed one, the chosen one. Pinili siya para maging Savior, para maging Messiah, tagapagligtas. So, bibigyan ko lang konting ano to, no? Sabi dyan, yung the word na begot, sa Tagalog yan ay ganito. And Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Kaya sa Tagalog ganito yan, yung the word na begot ay naging anak. Tandaan niyo po yan, yung word na yan. At naging anak ni Jacob si Jose. Si Joseph na asawa ni Maria. Kaya dyan nanggaling yung salitang Jesus, Maria, Jose. In short term, Jesus, Maria, Jose. Pinagsama-sama yung pangalan ni Jesus, pangalan ni Maria, at pangalan ni Joseph. Jesus, Maria, y Jose. Jesus, Maria, Jose. Sabihin nyo nga po, Jesus, Maria, Jose. Diba pag nagagalit kayo, Jesus, Maria, Jose kayo, pag kumukulog at tuwigid ay Jesus, Maria, Jose. Ang feeling mo parang lalapit ang Diyos sa'yo, ano? Pwede bang Jesus na lang? Huwag mo nang isama si Maria at si Jose. Bakit? Ito po. Yung salitang bigat, pag binasa po natin itong Matthew chapter 1, ganito ang sabi niya.
Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, wala dyan sa ano. Hindi ko na, kasi mahaba siyang nasa. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham, yan. Doon nanggaling yung linya ng bloodline ni Jesus sa lahi ni Haring David na anak ni Abraham. Father Abraham, sabi doon, sa Lumantipan, yan. Abraham, ito, bigat Isaac. Yan. At naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak, so makikita niyo po doon sa English yan, and Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. And Judas begat Phares. So yung word na bigat, no? Kasi mga Old English to eh, no? Ano natin ang konti, no? Naging anak ni Jacob si Jose. Yan. So yung binasa natin kanina from verse 1, laging inuulit-ulit yung salitang naging anak, naging anak, naging anak hanggang sa ilang salin ng lahi. Yan sabi rito sa itatry ko tawid kasi mahaba po ito. Sabi niyan sa verse 17, so all the generation of Abraham, generation from Abraham to David are 14 generation, 4 na saling lahi. At mula sa David until the carrying away into Babylon are 14 generation, 4 na saling lahi ulit, and unto Christ are 14 generation. So 14. Ilan yung tatlong 14? 14 times 3, ilan? 52. So, yung 52 na saling lahi na yon bago dumating si Jesus. Pero ang ginagamit lagi ay naging anak, naging anak. Ito. Pansinin niyo mabuti na sulat sa monitor. Dapat ganito ang sasabihin diyan. And Jacob begat Joseph, and Joseph begat Jesus. Ganun sana yon. Sa Tagalog, naging anak ni Jacob si Jose, at naging anak ni Jose si Jesus. Dapat ganun siya. Pero bakit nagbago rito? Doon sa mga previous na talata na naging anak, naging anak. Pansinin nyo. Kasi hindi anak ng tao talaga si Jesus. Nakuha niyo ba? Dahil si Jesus galing sa langit. Ang kasaysayan, alam natin, na nung ikakasal na si Maria at si Jose, kaya nga ang tawag sa niya, virgin. Pag sinabing virgin, naiintindihan to ng maraming babae. Pag sinabing virgin, never been kissed, never been touched. Wala siyang karanasan, hindi man lang siya nahihipo sa daliri, at lalong hindi nayayakap, hindi nahahalikan. Ganon sila noon. Kaya bago sila ikasal noon, virgin talaga si Maria. Ngayon, bago ikasal, ang tao sa panahon natin, dapat buntis na muna. Na-jaundice na. Bago ikakasal. Papa-jaundice na si girl, kasi siguro, gwapo si boy, at para makasiguro na hindi siya mapupunta sa iba, nagpapa-jaundice na. Sa kanila, bawal. Kasi pag nasumpungan kang naggalaw ng isang lalaki at ikakasal ka doon sa iyong betrothed, yung itinalagang groom to be. Kasi ang nakakaalam noon kung virgin ka yung lalaki. Ano ba? Pag nasumpungan na hindi ka virgin sa mga babae, dadalhin ka sa plaza. At doon sa gitna ng plaza, babatuhin ka. Hindi ng bola ng jackstone ha. Babatuhin ka ng malalaking bato hanggang sa ikaw ay
mamatay. Isipin nyo, kung ang panahon na yon ay panahon natin, hindi maiwasan na nakapag-boyfriend ka ay mahawakan ka sa daliri. Hindi maiwasan na kapag nakipag-boyfriend ka ngayon ay mayakap ka. Lalo na kung medyo clingy na yun. Clingy. Ha? Ha? Clingy? Ano yung clingy? Malambing or... Ha? Malambing ba yung clingy? Madikit? Nakahilig lagi, nakadikit. Ganyan mga kababaihan, mga kabataan. Hindi, dito sila, tatalakay natin dito. Sorry kung medyo makakabanggit ako ng ilang. Paano kung 5 yung boyfriend mo? At clingy ka doon sa 5 na yun. Kawawa naman yung pang-anim. Tira-tirahan na lang yun. Ya? Ano kanya? Bahala na kayo mag-isip. Si Jesus, hindi sinabing in Joseph bigam or naging anak ni Joseph Jesus. Why? Kasi hindi anak ni Joseph si Jesus. Kaya nga sabi ko sa kanyo kanina, kung magugulat kayo, pwede bang tanggalin nyo yung Maria at yung Jose? Jesus na. Kung ay, Jesus. Alam nyo kasi, whenever you mention the word, the name of Jesus, hindi lang natin nakikita. Pero sa totoo lang, parang laser yan. Na ang bawat tamaan yan, nahahawi. Ganon kapangyarihan ang salitang Jesus. Kaya pag bumabagyo, imbis na matakot ka, just say the word in the name of Jesus. Kapag ka wala kang pera, huwag mong sasabihin, Diyos ko wala akong pera. Just say the name of Jesus. And ikaw mismo pagpatunay gano'n ka kapangyarihan. Diba? Isasama mo si Maria, si Jose, tao lang yun eh. Si Maria. Namatay si Maria, hindi sinabi ng Bible na nabuhay magulo. Sa panahon ng pagbuhay, doon pa naman siya kasama natin magbubuhay. Amen. Nakukuha niyo po ba? Kaya dito pa lang sa punto na ito, hindi tao lang si Jesus. Naging tao siya para tayo ay maramdaman niya kung ano ba yung feeling ng tao. Kayo po ba alam niyo yung feeling ng kabayo? Alam niyo yung feeling ng langgam? Naniniwala ba ko yung langgam? Gano'ng kalaki ang utak ng langgam sa tingin niyo? Gano'ng kaliit? Pero naniniwala kayong may utak yung langgam? Meron. Kasi kita nyo, dito hindi pa nakakita ng langgam. Nakakita na kayong maraming langgam? Ito lang, madali yan ha. Paglagay ka ng asukal sa kahit saan dyan. Tapos pagbilang ka, ilang seconds, mamayang konti, meron ng langgam. Kung kaya yung bantayan nyo. Isang langgam lang yung unang pupunta niya. Mamayang konti, alis yan. Pagbalik niyan, ano sa tingin nyo? May kasama o wala? May kasama. At habang maraming asukal o maraming bigas, basta marami sila yung pwede kainin, pansinin nyo, dumadami sila. Pagmasa nyo, nagsasalubong. Tapos pansin nyo, tumitigil. Sabi ko, nag-uusap yata. Siguro ganito. Pansinin nyo, titigil yan eh.
Yung galing doon sa pagkain, siguro sinasabi niya, meron pa doon. Sa may utak ang langgam? Meron? Meron. Ngayon tayo ba, naiintindihan ba natin sila? Kung gusto mo siya maintindihan, dapat maging langgam ka rin. Ang Diyos nagkatawang tao siya kasi gusto niya tayong intindihin. Gusto niyang maramdaman kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Although matalino siya, infinite yung kanyang karunungan, pero siya mismo gusto niyang ma-experience ano ba ang pakiramdam ng isang taong may laman, ng isang taong umiiyak, ng isang taong nasasaktan. Alam niyo bakit mayroong Pasko? Gusto kasi ni Jesus na maintindihan niya yung nararamdaman. Amen? Amen. That's why Jesus came. God stepped down to save mankind. Siya yung pumakbang, step forward, step backward. Ano sabi niya? Step down. Bumaba. Mula sa langit, bumaba. Ano yung kanta kanina? Yung may cross? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, In love you came. at In love in love you came. you came. Kaya niya, nang dahil sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos, because God is love, God stooped down. Bumaba siya. Para siyang tao na para maintindihan yung langgam, maging langgam din siya. Kung sa tingin niyo po wala nang nakakaintindi sa inyo, kung sa tingin niyo walang nagmamahal sa iyo, tingin mo lang yun. Dahil merong isa na kahit hindi mo nakikita, sobrang mahal ka. Amen. Merong isa na kahit hindi mo siya nahahawakan, nakakasama, siya yung laging yumayakap sa'yo. Lalo na sa panahon na down. Sa panahon na ang sitwasyon ay parang wala ng pag-asa. Merong Jesus na higit na nakakaintindi sa'yo. Bakit? Kasi naging tao siya. Gaya. Yung emotion mo at emotion ko, alam niya kasi naging tao siya. Hallelujah. Genesis chapter 3 verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Sabi ko diyan, nung magkasala si Eva at si Adan, no? Nagtago sila mula sa presensya ng Diyos. Ang tao ang lumayo. Kaya ang kasalanan, alam nyo, kapag ikaw ay nabubuhay ka sa kasalanan, lumalayo ka sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Verse 9. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Sino ang nawawala? Ang Diyos ba o ang tao? Kaya mahirap pong sabihin hinanap ko ang Diyos. At nung makita ko at matagpuan ko ang Diyos, nagbago buhay ko. Parang tama, ano? Ako kasi noon, iyan yung mga tinuro sa amin at yung naririnig ko kaya nung na-born again ko. Pag nagpapatuto ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi dati pa akong ganito, pero nung makilala ko ang Diyos, natagpuan ko ang Diyos, sinanap ko ang Diyos kasi paano mo makikita ang Diyos? Espiritu ang Diyos.
So itama po natin, ang tao ang nawawala. Kaya ang tao ang humanap, ang Diyos ang humanap sa tao. Why? Kasi hindi natin kayang bumalik sa Diyos. Nung nagkasala ang tao, hindi kayang bumalik. Kaya ang Diyos mismo ang naunang bumaba. Hindi na niya hinintay kung paano babalik si Adan. Siya mismo yung nagpresenta ng kanyang sarili, siya yung nag-initiate, siya yung humakbang ng unang hakbang upang ang tao ay muling makabalik sa kanya. Isipin nyo, gano'n tayo kamahal ng Diyos. Kung tutuusin, ano pong mapapala ng Diyos sa atin? God will remain God kahit walang tao. But yung tao na walang Diyos, hindi pwede. Man without God, trouble, misery, loneliness. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, lagi kang talo. Sabi rito, ang Diyos ang bumaba. Pansinin niyo, ang Diyos ang tumawag una sa tao. Hindi ang tao ang tumawag sa Diyos. Bakit? Sabi niya, Adan, nasaan ka? Ibig bang sabihin, hindi nakikita ng Diyos si Adan at si Eva? Of course, nakikita niya. Pero siya yung unang nagsimula na upang ang tao'y makabalik. Sumagot doon si Adan. Natakot po kami sa inyo kasi we are naked. Kami ko ba? Sabi ng Lord, who told you that you are naked? So sabi nito, Adam, where are you? Hinahanap tayo ng Diyos. Alam niyo po ba doon sa panahon na kung saan lungkot na lungkot ka na, hindi mo lang alam ang Diyos, hinahanap ka. Ikaw naman, pilit mong lalagyan ng sarili mong solusyon yung problema mo. Ang Diyos, andyan nakasan ka. Ikaw naman, tago ka ng tago. Pansinin niya. Di ba pag may problema kayo, sino ang unang hinahanap niyo? Ang Diyos ba? Ngayon na lang na nakilala natin si Lord dahil na ituturo na at nabigyan na tayo ng informasyon, alam natin na kapag may problema ka, ang unang mo agad hahanapin o tatawagan ang Diyos. Pero nung hindi pa natin siya kilala, mga kabataan, pag may problema kayo, sino ang unang-una niyong tatawagin? Yung nanay niyo ba? Yung tatay niyo? Hindi, di ba? Ang unang mong hahanapin, kaibigan. Tama? Yung mga lalaki, ang unang hahanapin niyan, si San Miguel. Kilala niyo ba si San Miguel? Si Miguel Arcangel, kilala niya? Yung inumin ng mga tunay na lalaki. Si Ginebra San Miguel. Yan tayo eh. Pero nung nakilala natin si Lord, si Jesus Ginini, once na may problema ka, alam mo na ngayong lumuhod, alam mo na ngayong, Lord, ito po ako, may problema ko. And then, saka ka palang lalapit sa kaibigan mo, isi-share mo. Doon sa mabuting kaibigan na, kasi may kaibigan na salbahe eh. Oh, alam mo bro, ganito problema ko, binasted naman ni Lord. Ang sasagot ko, naku, pareho tayo bro. Binasted din ako ni ano eh. Anong magandang gawin? Ay, tumalon na lang tayo doon sa tulay. Mabuting kaibigan eh. O, di ba ganyan? Totoo hindi. Totoo yun. Ay, kaya maglasing. Pag nalasing ka ba, mawawala yung problema? Ha? Mawawala yung problema? Hindi. Dami yung problema. Kita mo, pag nalasing ka, magwawala ka, manununtok ka, mga away ka, at kung medyo mayabang ka, kukunin mo yung motor mo, sasakyan mo,
Papatiwirwirin mo. Alam niyo, papatiwirwirin. Ha? Patakbuhin ng matulin. Na para bagang ikaw yung hari ng sablay. Kagabi, kausap ko sila Kuya Jomar. Sabi niya itong December na ito, kasi lagi silang namamalengke. At pag namamalengke sila, nakatambay siya ron sa ospital ng Gimba. Alam ko yung ospital ng Gimba malapit sa palengke. Tama? Hindi ako taga-Gimba, pero alam ko yung kasi nakikita ko yung. At habang hinihintay niya si Ate Risa, uupo siya ron sa may ospital. Ang dami doon, daan ng daan. Anong nangyari dyan? Narasing kagabi, nabangga, patay. Anong nangyari dyan? Ay nagawa lang ng isang araw, nabangga, patay. Yung isa nga 16 years old yan ang babae. 3 yata ang angkas. Nagkagimba kayo, dapat alam nyo. Patay yung babae. Yung 2 na ospital. At malamang yung babae, angkas lang yon. Siguro, nakainom o maraming problema. Kita nyo? Sino rito ang gusto ng mamatay? Sino rito ang may problema at gusto ng mamatay? Naniniwala ba kayo pag nag-pray si pastor, pakikinggan ng Diyos? O kung gusto mong mamatay, punta ka dito sa harapan. Pag i-pray kita, kunin ka na ni Lord. Kung ayaw mo nang mabuhay. Huwag na yung masasagasaan ka. Para mabilis. Kasi yung may-ari nitong building, may-ari ng punerarya. Kaya sa ginag-pray kita at kinuha ka ni Lord, diretso ka niya si Ate Jade, si Gamalinda. At kung medyo gusto mo ng express, may karo dyan sa likod. Isasakay ka na namin yan. Diretso ka na dun sa kung saan gustong ilibig. Tanyo ayaw pa natin mamatay. Amen? Bakit? Masarap pang mabuhay. May pangarap pa ang Diyos sa buhay mo. Kung wala kang pangarap sa buhay mo, si Jesus meron. Tingnan mo yung katabi mo. Wala ka na bang pangarap sa buhay ka mo? O lumaki ka rin pastor. Ipag-pray. Kunin ka na ni Lord. Di ba? So, ayaw pa natin marami pang Pasko. Lord, gusto ko pang mabuhay at marami pang Paskong dumaan. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Nasaan? Naghahanap ang Diyos. Matthew chapter 2 verse 1. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, ay namatay yung natin. Oras ay. Hindi ko nakikita yung oras. Pero okay lang tayong humaba, kasi wala namang uuwi. Di ba? Hanggang mamayang hapon tayo. Pero hindi naman hanggang mamayang hapon ako magsasalita. Matatapos tayo bago mag-lunch kasi magla-lunch pa tayo. And after lunch, ay magkakaroon tayo ng party. Amen? Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men. Ito na yung sinasabi natin, 3 hari. Ang tawag sa kanila hindi hari, they are wise men. Ang astrologers sila yung mga matatalinong taong bumabasa ng mga bituin. Hindi sila manghuhulaan. Kasi kung manghuhula sila, bakit hindi nila nahulaan kung saan? Si Jesus. Diba? Kaya yung mga manghuhula, hindi natin tinatanggap yan. Huhula, sino rito nagpahula na? Huhulaan yung buhay mo. Yung buhay nga niya, hindi niya mahulaan. Di ba? Tapos yung bibenta-benta, ito yung ka nagpapayaman, huwag kayong maniniwala ron. May dala-dalang bibenta sa inyo, ba't siya hindi siya mayaman? Di dapat sana siya ang unang yumaman dahil dala-dala niya yung maraming. Okay.
Sabi nito, wise men from east came to Jerusalem. Sila ay mula sa silangan at pumunta sa Jerusalem. Ito ang sabi. Saying, kanya, where is he who has been born King of the Jews? Kanya, si Jesus, sabi ko nga po sa inyo, he was identified to be the King of the Jews. At hindi lang Jews. He was identified as King of Kings, Hari ng mga hari. Hindi lang ng Israelita. Pansinin niyo. Ibaba natin at yan. Nabawasan niyo ba? Yung una, sabi niyan, sa panahon ni Adan, nung magkasala si Adan, ang Diyos ang nagtanong, naghanap. Sabi niya kay Adan, Adan, where are you? Si Adan identified as a sinner. Si Adan nagre-represent ng isang makasalanan. Pagdating ng panahon ni Jesus, pansinin niya, meron ding tanong. Ang tanong ng Diyos sa panahon ni Adan, where are you? Ang tanong ng mga tao sa panahon ni Jesus, where is He? The King of the Jews. Pansinin niyo. Nung magkasala si Adan, naghahanap ang Diyos, hinahanap niya yung makasalanan. Pagdating ng kapanganakan ni Jesus, meron ding tanong. Ang hinahanap, sino? Yung nag-aalis ng kasalanan. Kaya ang message sa Christmas ay hindi basta Pasko. Bumaba ang Diyos dito sa lupa kasi nagkasala ang tao, gusto ng Diyos na ang tao ay maiyahon sa kasalanan. Amen. Nakuha niyo? Kaya ang ganda eh. Nung magkasala si Adan, nagkasala ang tao, nagtanong ang Diyos, nasaan ka? Ibig sabihin, hinahanap niya. Where are you? Nung ipanganak si Jesus, meron din naghahanap. Hinahanap nila yung solusyon para sila makalaya sa kasalanan. Kaya dito po lagi sa church, lagi yung sinasabi, si Jesus lang ang bida. Amen? Bawal ditong magpabida. Where is He who has been born King of the Jews? Nasaan? Yung ipinanganak na magiging hari ng mga Bida. Nakakatuwa mga kapatid. Sa panahon natin, mas madalas ang tao lumalayo sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi siya nagsasawang hanapin tayo. Hindi siya nagsasawang bigyan tayo ng pagkakataon para makabalik sa atin. Sino magsasabi sa atin ngayon na bukas buhay ka pa? Kaya niyo bang sabihin, bukas buhay pa ako? Isa nga, natulog lang eh, kagabi. Hindi na nagising. Hindi ko kayo tinatakot, kundi yun yung reality. Alam ba nung mamamatay na tao na mamamatay na siya? Kaya di ba minsan sabi na, ang daya-daya mo naman. Magkausap lang tayo kahapon. Bakit iniwan mo na kami? Drama lang yun. Subukan niyo, gusto mo sumama? Gusto mo sumama? Padaya-daya ka pa. Minsan, nababasa ko sa Facebook, ganyan eh. Ang daya mo naman eh. Iniwan mo na kami. Bakit? Gusto mo sumama sa kanya? Who knows? Sino nakakaalam? Kaya ang Diyos nagbibigay siya ng chance. Why Jesus came? To save us. Para secure tayo. Kasi the moment na ang tao ay mamatay at wala siyang Kristo sa buhay niya, sad to say mga kapatid, walang langit na naghihintay. Impyerno meron.
Ngayon, sasayangin ba natin yung buhay natin sa lupa? Kakapiraso? Pansinin nyo, may buhay ng tao. Dito sa Gimba, ilan yung 100 years old na? May alam pa kayo sa Gimba na merong 5 tao rito sa Gimba na ngayon ay 100 years old na? Wala siguro. Meron man, baka isa lang, 2. Magawin na nating 10. Wala. Ibig sabihin, maiksi na ang buhay ng tao. At dahil maiksi na ang buhay ng tao, huwag mong sayangin. Ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Para kahit ano man ang mangyari, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Jesus came to save us. Wala nang iba bang dahilan. The last part, sabi ko doon. Pinagbuntis ni Maria si Jesus. Why? She will bring forth. Ipapanganak niya ang isang anak. At tatawagin siyang Jesus. Bakit? Bakit Jesus? Ang ibig sabihin kasi ng Jesus ay Savior. Tagapagligtas. For He will save His people from their sins. Kita niyo po ano? Kaya lagi kong sinasabi, hindi relihiyon ang kailangan ng tao. Si Jesus ang kailangan ng tao. Meron po bang relihiyong napako sa krus? Meron kayo alam? Meron? Pag meron kayong alam, sabihin nyo sa akin, doon na lang tayo pumunta. Para sure. Kasi ang napako sa krus, yun lang yung magliligtas. Amen? Eh wala. Wala namang relihiyon. So kanino tayo lalapit? Kay Jesus. Kaya yung pagsama dito sa church, hindi ito ang kaligtasan. Yung sumama kayo sa amin, ligtas na, no? Ang kaligtasan ay ino-offer ng Diyos personal. Ikaw at ang Diyos lang ang nagkakaintindihan. Bigay mo sarili mo sa Panginoon. May pag-uusap ka sa Panginoon, Lord. Ito na, pagod na ako, Panginoon. Tulungan mo ako na ang buhay ko ay maging tama yung direksyon. Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Sobra. God is good all the time. God is good. Grabe. God is good. Sobra-sobra. Minsan yung kaibigan natin, akala natin, okay na. Pero akala lang natin yan. Di ba may mga kaibigan na tinatalikuran tayo, iniiwanan tayo. Bakit? Tao lang yan eh. Napapagod yan, kaya minsan nagsasawa, lalo na kung makulit ka. Pero may mga kaibigan naman na sa hirap at ginhawa, hindi ka iwanan. Diba? Yung kaibigan na sabay kayong nagdalaga, yung kaibigan na sabay kayong nagpatuli, yung kaibigan na nung nagbinataan na kayo, dati pangalan niya Christian, nung nagbinataan na kayo, Christy na siya, kaibigan mo ba rin? Ganun-ganun na. Kaya sumama ka na rin sa kanya. So, kailangan natin ng kaibigan. At yung kaibigan na naran nyo, galing sa langit. Bumaba sa lupa para i-offer yung kanyang sarili hanggang doon sa krus, namatay siya. The message of Christmas, Jesus was born to die. Pinanganak siya para mamatay. Kung hindi siya pinanganak, walang mamamatay na Kristo. Kaya for me, the same. Mahalaga yung Pasko, mahalaga yung birth, yung kapanganakan. Merong isang Kristong pinanganak
At the same time, alam nyo ba ang tamang celebration? Someday pag-aralan ko na para ma-celebrate natin araw-araw yung Paskalan ng komunyon. Sa tuwing tayo nagkomunyon, sineselebrate natin yung ginawang pagliligtas natin. Kaya dapat yung nakakabit sa Pasko. Kaya tayo nagkomunyon dito, ano? So, yan. Tuturo natin yan someday. Para mas lalo natin maunawaan what Christmas is all about.